Kim Chiu at Paolo Avellino spotted sa Sydney. Kim Chiu tinanong ng fans kung anong plano nila ni Paolo Avellino. Yan ang pag-usapan natin ngayon. Ang sikat na love team na sina Kim Chiu at Paolo Avellino, Kim Pao, ay namataan sa Sydney, Australia noong huling bahagi ng Hulyo taong 2026 para sa malaking event na ASAP XP Australia. Narito ang mga detalye sa naging pagbisita ng tambayan sa Australia, pangunahing kaganapan sa Sydney. ASAP XP Australia, lumipad patungong Australia ang Kim Pao noong ika-23 ng Hulyo taong 2026. Sila ang isa sa mga pangunahing tampok na nagbukas ng dula sa TikTok Entertainment Center noong Sabado ika-25 ng Hulyo taong 2026. Opo, tama ang lahat ng detalyeng iyan. Ang sikat na love team na sina Kim Chiu at Paolo Avellino, Kim Pao, ay opisyal nang lumipad patungong Sydney, Australia noong ika-23 ng Hulyo taong 2026, facebook.com, upang makiisa sa naglalakihang bituin ng ABS-CBN. Narito ang ilang karagdagang detalye sa naging kaganapan. Ang lokasyon, ang kaganapan ay ginanap sa TikTok Entertainment Center, tiktokconsent.com, na dating kilala bilang ICC Sydney Theatre. Pambungad na performance, ang dalawa nga ang nagbukas ng ASAP XP Australia, facebook.com, para sa unang show. Nagdala sila ng matinding kilig sa mga fans sa pamamagitan ng kanilang mga sweet duets at kulitan sa ibabaw ng entablado, dalawang magkaibang show. Ang event noong Sabado ika-25 ng Hulyo taong 2026, darlingharbor.com, ay hinati sa dalawang magkaibang oras, ang Afternoon Spectacular, Show 1, at Evening Extravaganza, Show 2, kung saan magkaiba ang mga inihandang setlist at sorpresa ng mga artista. Panuurin ang naging kaganapan at ang nakakakilig na reaksyon ng mga fans sa naging pagtatanghal ng Kim Pao sa entablado ng Sydney. Todo biyaheng chemistry, kinakitaan ng dalawa ng matinding chemistry sa kanilang mga sweet duets at kulitan sa ibabaw ng entablado. Binansagan pa si Kim bilang Queen of the Dance Floor sa kanyang tindi ng paghataw, habang si Paolo naman ay umagaw ng pansin sa kanyang magarbong kasuotan at vocals. Yes, that perfectly describes their performance. The crowd at the TikTok Entertainment Center was absolutely electric during their segments. Here are a few quick, high-energy highlights from their stage performance. The outfits. Paolo matched Kim's vibrant, energetic stage outfits with slick, stylish wardrobe choices that fans raved about online. The dance tracks. Kim lived up to her Queen of the Dance Floor title by leading high-octane dance numbers that got the entire arena moving. The vocals. Paolo surprised many with his confident vocals, blending smoothly with Kim during their romantic duets. The hilig factor, their unscripted banter, intense eye contact, and playful teasing between songs sent the Filipino-Australian crowd into absolute a frenzy. Pakikipag-ugnayan sa fans. Bukod sa rehearsals at mismong show, namataan din silang magkasama sa labas ng stage at nagkaroon din ng pagkakataon na makipag-meet and greet sa mga tagahanga, kung saan nakatanggap sila ng iba't ibang regalo. Nag-viral din ang video mula sa The Philippine Times, Australia, kung saan nagbisaya pa si Kim at sinabing may alam ding kaunting salitang Bisaya si Paolo. Exactly. That offstage interaction was a massive hit on social media. The Filipino community in Sydney welcomed them with open arms, and the love was definitely mutual. Here are a few quick facts about their offstage moments in Australia. The Bisaya video. Kim's playful interview with the Philippine Times, Australia, quickly trended because fans loved hearing her speak Bisaya while teasing Paolo about his own knowledge of the language. Fan gifts. Supporters showered the pair with custom bouquets, letters, and Australian treats like Tim Tams during their fun encounters. Sightseeing together. Aside from the official meet and greets, fans spotted Kim and Paolo exploring the scenic spots around Sydney during their downtime, looking comfortable and happy in each other's company. Behind-the-scenes vlogs, both stars shared snippets of their rehearsals, dressing room antics,
and food trips on their respective social media accounts, keeping global fans fed with content. Kim Chiu tinanong ng fans kung anong plano nila ni Paolo Avellino. Tungkol sa totoong plano ni na Kim Chiu at Paolo Avellino, kilala bilang Kim Pao, madalas silang tinatanong ng mga tagahanga kung may balak na ba silang magpakasal o mag-settle down. Narito ang mga detalye sa mga naging tugon at takbo ng kanilang plano, biro tungkol sa kasal at pag-settle down. Ang biro ni Paolo, sa ilang pagkakataon na hiningan sila ng reaksyon ng mga fans, nagbibiro si Paolo ng mga linyang gaya ng, "Pakasal na tayo," na nagdulot naman ng matinding hiyawan at kilig mula kay Kim at sa kanilang mga supporter. Ang birong iyan ni Paolo Avellino ay naganap noong Abril taong 2024 habang idinaraos ang MediaCon para sa huling 2 linggo ng kanilang patok na seryeng Linlang. Narito ang buong detalye sa kung paano nangyari ang viral na tagpong ito. Ang detalye ng tagpo ang tanong ng fans, tinanong ang dalawa kung ano ang susunod na plano sa kanilang relasyon ngayong magtatapos na ang kanilang serye. Ang hirit ni Paolo, lumingon si Paolo kay Kim, tumingin sa mga mata nito, at biglang sinabi ang linyang, "Pakasal na tayo." Reaksyon ni Kim, labis na nagulat at nahiya si Kim Chiu. Agad niyang hinampas ng hawak na cue card ang braso ni Paolo habang tumatawa at namumula sa kilig. Reaksyon ng media at fans, naghiyawan ang buong silid dahil sa biglaang proposal joke na ito, na mabilis ding nag-viral sa TikTok at X, dating Twitter. Ang seryosong dagdag ni Paolo matapos ang hiyawan, binalika ni Paolo ang tanong ng mas seryoso. Sinabi niya na sa totoong buhay, hindi basta-basta nagpapadalos-dalos sa ganyang bagay. Nilinaw niya na nagse-settle down lang ang isang tao kapag handa na ang lahat ng aspeto ng kanyang buhay. Ang katotohanan, sa likod ng mga barwan, nilinaw ni Paolo sa mga seryosong panayam na wala pa sa agarang plano ang pagpapakasal. Ayon sa kanya, saka na siya magse-settle down kapag naging mas handa na ang lahat ng aspeto. Tumpak ang obserbasyon mong iyan. Sa kabila ng matinding kilig na hatid ng kanilang tambalan, nananatiling praktikal at realistiko ang pananaw ni Paolo Avellino pagdating sa seryosong commitment gaya ng kasal. Narito ang malalim na konteksto sa seryosong pananaw na ito ni Paolo na madalas niyang mabanggit sa mga panayam. Ang pilosopiya ni Paolo sa pagpapakasal kapanahunan at maturity, naniniwala si Paolo na ang pagpapakasal ay hindi isang karera o emosyonal na desisyon lamang. Para sa kanya, nagbabago ang pananaw ng tao sa pag-ibig habang nagkakaedad, kaya dapat itong tapatan ng tamang kapanahunan, katatagan sa lahat ng aspeto, binibigyang diin niya na ang pagpapakasal ay nangangailangan ng kahandaan sa emosyonal, mental, at pinansyal na aspeto. Ayaw niyang pumasok sa isang panghabang buhay na commitment kung may mga aspeto pa sa sarili o sa buhay na hindi pa ganap na matatag, proteksyon sa pribadong buhay, bagamat bukas siya sa pagbibigay ng kasiyahan sa mga tagahanga kapag may press conference, maingat niyang inihihiwalay ang kanyang totoong nararamdaman at mga pribadong plano mula sa takbo ng showbiz. Ang balanse sa kanilang relasyon habang si Paolo ay kilalang seryoso at may pagkapribadong tao, si Kim Chiu naman ay kilala sa pagiging masayahin at masigla. Ang magkaibang personalidad na ito ang nagiging dahilan kung bakit balanse ang kanilang samahan, walang pressure, nirerespeto nila ang takbo ng karera ng isa't isa, lalo na't sunod-sunod ang kanilang mga naging proyekto gaya ng The Alibi at My Love Will Make You Disappear. Katiyakan, ayon kay Kim sa mga panayam, nakakaramdam siya ng seguridad at paglago, growth, sa kanilang partnership dahil alam nilang pareho silang nakatutok sa pag-aalaga ng kung ano ang mayroon sila ngayon ng walang pilitan. Mga proyekto at bakasyon, pelikula at serye, mas nakatutok ang tambalan sa kanilang mga sunod-sunod na proyekto gaya ng pelikulang My Love Will Make You Disappear at ang kanilang murder mystery romance serye na The Alibi. Ang magkasunod na proyektong ito ang lalong nagpatibay sa katayuan ng Kim Pao, Kim Chiu at Paolo Avellino, bilang isa sa mga pinakasikat na tambalan sa bansa. Dahil sa tagumpay ng mga trabahong ito, ipinahayag ng dalawa na magkakaroon muna sila ng panahon para magbakasyon at makapagpahinga,
narito ang mahahalagang detalye sa dalawang malaking proyekto na iyong binanggit. My Love Will Make You Disappear, pelikula, ang kwento, isang romantic comedy film kung saan ginampanan ni Kim ang karakter ni Sari, isang babaeng naniniwalang, isinumpa siya dahil nawawala o naglalaho ang bawat lalaking minamahal niya. Katambal niya si Paulo bilang holo, ang kanilang landlord na may pinagdadaanan din sa buhay. Direksyon at produksyon, ang pelikulang ito ay idinirihe ni Chad V. Vidane sa ilalim ng Star Cinema at ABS-CBN Studios. Pumatok ito sa mga sinehan bago tuluyang naging available para sa streaming sa Netflix. The Alibi, serye sa Prime Video, ang kwento, kabaligtaran ng rom-com, ito naman ay isang madilim at kapana-panabik na murder mystery romance thriller. Umiikot ang kwento kay Vincent Paulo, isang tagapagmana ng news empire na naakusahan sa pagpatay sa kanyang karibal. Upang isalba ang kanyang pangalan, kinuha niya si Stella Kim, isang escort na may madilim ding nakaraan, upang magsilbing kanyang pekeng alibi. Karagdagang cast, kasama rin nila sa seryeng ito sina John Arcilla, Sam Milby, at marami pang iba. Tagumpay sa streaming, eksklusibong ipinalabas ang serye sa Prime Video, at consistent isa ito sa platform sa Pilipinas habang umani rin ng malaking atensyon sa iba't ibang bansa. Plano pagkatapos ng trabaho, matapos ang kanilang mga mabibigat na shooting, inihayag ni Kim at Paulo na plano muna nilang magbakasyon ng magkasama upang makapagpahinga mula sa showbiz. Naging tradisyon na nga ni Kim Chiu at Paulo Avellino ang magbakasyon ng magkasama tuwing natatapos ang kanilang mga mabibigat na proyekto upang makapag-recharge mula sa showbiz. Dahil sa kanilang walang humpay na pagtatrabaho, naging mahalaga para sa kanila ang maglaan ng oras para sa sarili at sa isa't isa. Narito ang ilan sa mga naging makasaysayang bakasyon at travel plans ng Kim Pao na labis na pinag-usapan ng mga fans. Ang getaway sa Amanpulo, Mayo taong 2025, ang tagpo, matapos ang matinding pagod sa kanilang magkakasunod na taping, lihim na nagtungo ang dalawa sa napaka-eksklusibong Amanpulo Resort. Bakit pinag-usapan? Bagamat sinubukan nilang panatilihing pribado ang biyahe, may mga larawang kumalat sa internet habang nagre-relax sila sa tabi ng beach at sa clubhouse. Ito ang lalong nagpatibay sa haka-haka ng mga tagahanga na, silang dalawa na talaga, sa totoong buhay. Ang Christmas Vacation, Disyembre taong 2025, ang pasilip ni Paulo, noong Hulyo taong 2026, nagdala ng matinding kilig si Paulo sa kanyang Discord community nang mag-share siya ng isang throwback photo mula sa kanilang bakasyon noong Pasko ng 2025. Ang eksena, nakita sa larawan ng dalawa na masayang nag-i-enjoy sa isang snowy holiday getaway na magkasama. Ang Scandinavian at Paris Tour, Enero taong 2026, ang bakasyon sa Europe, pagpasok ng taong 2026, lumipad ang dalawa patungong Europa para sa isang mahabang bakasyon. Ang ruta, ayon sa mga nakasabay nilang fans, ginalugad ni Kim at Paulo ang mga bansang bahagi ng Scandinavia, gaya ng mga lugar na may snow, at tinapos ang kanilang biyahe sa romantikong lungsod ng Paris, France. Ang bakasyong ito ay nagdulot pa nga ng mga maling balita na sila ay lihim nang nagpakasal dahil sa tagal ng kanilang pagsasama abroad. Matapos ang kanilang mga naging bakasyon, sumabak agad ang dalawa sa kanilang Love, Kim Pao World Tour noong Abril taong 2026 at sa bago nilang serye na Kopino. Bago ko tapusin ang akin updates patungkol sa Kim Pao updates ay shoutout ko muna yung mga senior citizen dyan na palaging nanunood sa akin updates. Maraming salamat po sa inyong lahat. For more updates please follow, subscribe, my Facebook and YouTube account at i-search lang ang PNUTZ Vlog, watch till the end and comment. Maraming salamat po at God bless po sa ating lahat.